release your worries, trust the God of your salvation. Minsan napag-iisip tayo kung ano ba yung makukuha natin kapag tayo ay nag-worry. And worrying is part of the human life. That is the human factor that we have, na normal na nag-aalala ka, may mga agam-agam ka sa buhay, kapag may mga nangyaring hindi angkop o yung tama sa iyong mga bagay na nakokontrol. Di ba? Pag when you are not in control of the situation, sometimes, kapatid, you tend to worry. It may come into a form of the bill, financial bill or financial trouble, or maybe may mga plano at hindi natupad to at hindi mo siya magawa ng paraan and you are worrying, di ba? And bakit kaya ganito, kapatid, yung binibigay sa atin ng Lord today, di ba? Na sometimes when we hear the word na God will make things work out in every way para sa atin, di ba? That God can make all things work for the better, for the good, di ba? Sabi ng salita natin, Panginoon, He will make it work for good. Whatever it is na ating pinagdadaanan sa ating buhay, parang ang hirap pag nandun ka na sa problema, pag nandun ka na sa trouble, pag nandun ka na sa pangangailangan, it is really hard to understand bakit hindi ka kailangan mag-worry. Di ba? That is the healthy dose of worry na gusto ng isang tao. Kasi parang mas masarap na mag-worry kaysa mag-trust. Tama ba yung, kapatid? Yun ba yung dapat nating marinig today? And today, kapatid, tinuturo sa atin ng ating Panginoon, yung dapat natin maintindihan sa kanyang salita. Kanina, when I was browsing the Bible, ito po yung isa sa mga nilatag ng Panginoon sa akin. No? In Proverbs 17, I believe this is verse 9, it says, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. And worrying, it actually dries up our bones kasi we get crushed by our worries. Kapag may mga bagay tayo hindi natin makontrol, kapag nag-aalala na tayo ng sobra-sobra, talaga namang para kang natutuyo. Ano mo yung, kapatid? Parang natutuyo ka na. And yung joyful heart, nawawala yan, yung magalak na puso. Pero kasi ang Lord, ang gusto niya, kapatid, ang puso natin ay laging magalak. Whatever it is na pinagdadaan natin, gusto niya na nag-rejoice tayo. Diba sabi ng ating Panginoon, in everything, be joyful. Be thankful and be joyful. Now, it's really hard kapag nandun ka sa problema. When you are in a very challenging situation, it's really hard to think about that. But in Philippians 4:6-7, in the New King James Version, God says to us, be anxious for nothing. Ulitin natin ha. Be anxious for nothing. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Kung magmamasa natin dito yung konteksto ng salita ng ating Panginoon, kapatid, hindi sinabi rito ng Panginoon na sasagutin yung kailangan. Hindi sinabi ng Lord dito na answered prayer. Wala pong ganun. Ang sabi niya rito, be anxious for nothing. Ibig sabihin, huwag kang kakaba-kaba para sa mga kahit anong bagay. Diba? Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang kakaba-kaba, huwag kang magpanik. Pero sabi niya, ang lahat ng bagay ay ipagdasal mo. Ipagpasalamat mo. Count your blessings daw. Ibig sabihin, count your blessings sa Thanksgiving. And you pray, magdasal ka. At yung mga kailangan mo, ilatag mo sa Panginoon. Ibigay mo kay Lord. At ano yung sagot ng Panginoon dito? Hindi niya sinagot yung kailangan. Ang sagot ng Lord, bibigyan kita ng kapayapaan, ng peace. At kung ano man yung pangunawa mo sa sitwasyon, ay isusurprise ng Panginoon. Ibig sabihin, mas mataas yung kanyang pangunawa. Ibig sabihin, kahit hindi mo maintindihan mo. Maunawaan mo, you will be able to adjust to the situation even if you cannot understand it. At higit sa lahat, yung pinakadulo nito, gugwardyahan, babantayan. God will guard your heart and your mind. Kasi ito po yung weapon ng enemy to destroy us. Kapag napasok niya na yung iyong puso, yung iyong isip at nag-doubt ka na, nagalit ka na, nagtampo ka na, yun ang problema. Diba? It's hard for us to trust the Lord if we are anxious, if we are panicking, if we are worrying. Kaya ng Lord na tayo ay warrior. Dahil tayo ay magiging sorrier. Yes, kapatid, walang word
na sorrier. But the thing is, if you are worrying and worrying, yung next susunod doon, kapatid, sorry ka na. You will be sorry because that's what the enemy designs to do. To keep you, to get you out of touch sa protection ng ating Panginoon. Kasi pag napasok niya na yung isip mo, pag napasok niya na yung puso mo, you will tend to do a lot of bad things. Out of panic, out of anxiety, out of your worry. Because you cannot control, di ba? Hindi mo control yung situation mo eh. Ang hirap nun. And lalo na kapag may mga taong tinatawag na control freak, gusto niya lahat ng bagay, kontrolado niya. Kontrolado niya ang finances, kontrolado niya ang bahay, kontrolado niya ang trabaho, kontrolado niya ang business, kontrolado niya ang pamilya. Kapag ang isang bagay na wala sa control, nagagalit siya, nadidiskaril yung kanyang mga plano. But the thing is, God is teaching us not to control, but to trust Him. Diba? Magtiwala tayo sa ating Panginoon, even the things hindi natin makontrol at hindi natin maunawaan. So be anxious for nothing. Now, for us to better research on this, let us check on na po ang salita ng ating Panginoon doon sa Hebrew. Yung ancient Hebrew, ano ibig sabihin po ng worry? That is daaga. Worry is daaga in the Hebrew language, or it means anxiety, concern, or unease. Hindi ka at ease, hindi ka mapakalit. Di ba sa Tagalog? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. You feel always concerned. Concerned ka na parang, teka, anong gagawin ko dito? At yung pangalawa, something is weighing on your mind. May nagpapabigat ng iyong isip. Kaya yung sagot ng Panginoon kanina, hindi niya agad sinagot yung panalangin. Ang sabi niya, manalangin ka. Huwag ka maging anxious, huwag ka mag-worry. And then I will give you peace para magwardyahan ang iyong puso at isip. Diba? Ang linaw na sinasabi ng Lord. Kaya yung definition dito ng worry, it is something na pinabibigat ang iyong isip. Ang bigat-bigat ng ulo mo. Kasi di mo alam gagawin. Diba? Pero yung sagot ng Panginoon dito, you have to trust Him. That is batak. What does it mean? Trust, confidence, and then security. Magtitiwala ka sa Diyos. Meron kang confidence na alam mo na hindi ka pababayaan. At secured ka. Alam mo kasi nandiyan ang Panginoon. Na yung pangalawang meaning, to rely on, na maaasahan mo siya. That you can bank on the Lord, you can depend on the Lord, your God. Kapatid, ang hirap minsan paano ka magtitiwala kung di mo nakikita, di ba? But that is God's design. We did not design it that way. He wanted all glory to Himself. So even if sabihin mo na ay, kapatid, 50 years na akong Kristiyano, ang tagal-tagal ko na naglilingkod sa Lord. Pero bakit ganito? Bakit pinabayaan ng Panginoon na ganito mangyari? Because at the end of the day, it's not about your experience. It's not about your calling. It's not about your anointing. It's never even about your ability or your skill set. God bless you, kapatid. If naka-survive ko within those 20 or 50 years na sinasabi mo, if in all those years, in all those days that you were alive, ay pinagtiwalaan mo ang Diyos. Kasi kahit ano pa sitwasyon mo, kailangan mo magtiwala sa Diyos. At pag hindi ka marunong magtiwala sa Diyos, tuturuan ka niya magtiwala. Gets ba natin? Mas lalo ka mamamroblema pag hindi ka marunong magtiwala sa Diyos. Kaya dapat ngayon pa lang, kapatid, dapat gumraduate na tayo. When the things are going out of spin, parang bagyo, di ba? Parang ipo-ipo, gulo-gulo na. Then trust the Lord. Do not worry. Even if biglang ganito naging nangyari, di ba? May out of nowhere, biglang mayroong, sabi nila ay yung may kakaibang kaganapan, di ba? Hindi mo papaliwanag paano ito nangyari. Out of equation. But the thing is, the Lord is teaching us to trust Him. It's not about the situation. It's not about the problem. It's never about the trouble or the lack. Di ba? Yung kakulangan. Di ba? Ang hirap nun, lalo kung narin, sa school ka, mayroon kang project, tapos, pasahan na bukas. Wala ka pang materials. Di ba? Nag-worry ka na. Can you first trust the Lord na siya magpo-provide ng mga kailangan, di ba? Bago ka mag-worry. Kasi sabi niya, be anxious for nothing eh. Hindi sinabi ng Lord na be anxious.
Di ba? Ang sabi niya, be anxious for nothing. May katapusan yung be anxious na, be anxious for nothing. So pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Bakit? Ang problema kasi pag tayo nag-worry, yan sinabi dito, diba, anxiety, concern, or unease, bibigat ang iyong isip, natutuyo ka, nangihina ka. Yun ang mangyayari sa iyo, kapatid. So magtataka, bakit kaya depressed ako? Bakit lagi akong nangihina? Kasi lagi kang anxious, nauubos, na-drain ng iyong emotions, ng iyong psychological stress, yung iyong lakas. Yung inspiration mo, yung encouragement mo, yung hope mo, nawawala yan. Unti-unti kinukuha, dinidrain siya, parang may parasite ang kaaway. Inihigop, kinukuha palabas sa'yo. No? Yung iyong lakas, dinidrain ka niya. And that's his design, to destroy us. That is his way. And then you forget to smile and to have fun. Nawawalan ka na ng kasiyahan, ng kagalakan na. Parang kahit na tipong mag-enjoy ka lang sa mga bagay-bagay, you cannot enjoy until you receive what you want to receive. Ganun ba dapat mabuhay, kapatid? Kung hindi mo pa nakuha, kailangan depressed ka araw-araw. Diba? And because of that depression, it affects everything. It affects your family, it affects your job, it affects your outlook in life, it affects your dreams, lahat apektado. Kaya huwag ka magtaka bakit ang gulo-gulo, bakit ang lungkot-lungkot dito. Diba? Minsan, turo tayo ng turo. Sa pagturo mo, kapatid, isang daliri lang ang nakaturo paharap. Pero lahat ng daliri mo, diba? Yung ibang daliri mo, nakaturo, marami paturo sa'yo, pabalik. Nagets ba natin yung, kapatid? Sometimes we look at so many situations that this is the problem, that is the problem, you are the problem. But the thing is, have you even checked yourself kung saan nanggagaling ang problema? Ang sabi ng Lord, do not be anxious for nothing, and yet you're being anxious every time, every day. Di ba? So lahat ng bagay, apektado. And I remember, nasa isang mall ako noon, kasama ko yung family ko, at nagkagulo yung mga tao, may mga sumasabog, di ba? Tapos akala ko may nagbabarilan. Kasi yung mga tao nagtatakbuhan, parang stampede. Sa takot ng mga tao, nakita ko gumugulong sa sahig, yung maraming tao, gumugulong sila habang tumatakbo. Paggulong, takbo ulit. Sabi ko, ano nangyari? Ba't naggugulungan to at nagtatakbuhan yung mga tao? Kasi kumakain kami sa isang fast food chain. Tapos sinata ko yung isang tao. Sabi ko, Kuya, bakit kayo tumatakbo? Ano nangyari? Hindi ko alam kasi tumakbo sila, kaya tumakbo na rin ako. Diba? So in my head, maybe there's a terrorist here. Diba? Mayroong somebody here na masamang tao. I don't know. So, and so, I asked the manager nung restaurant, sabi ko sa kanya, pwede ba, mayroon ka bang exit dito? Mayroon ka palabas dito? Kasi hindi kami makadaan sa labas dahil lahat ng tao, napakarami ng tatakbuhan. May dala akong baby. At sabi niya, bumaba po kayo dito, may exit po kami palabas. So habang pababa kami, nasa hagdan kami, may mga tao doon sa hagdanan. Nakabalandra sila doon. Nakita ko, nag-iiyakan sila. Walang makadaan kahit sino. Ang haba sobrang ng pila. And we heard na, kaya pala nagkakagulo kasi may sunog. Nasusunog na yung isang parte ng mall. At nag-iiyak yung mga nanay doon, yung mga kananayan. Sabi nila, mamamatay na. Masusunog na, ganyan. And so I asked them, sabi ko, kapag hindi po kayo umalis dyan, masusunog po tayong lahat. Kailangan nyo pong tumayo. Pag tumayo po kayo at lumakad, makakaligtas po tayong lahat. Pero pag nandiyan po kayo umiyak, wala pong mangyayari, wala pong makaliligtas. So kailangan nyo pong tumayo. Kasi nagpapanik po kayo. And so pagkatapos po natin sabihin, yung bigla po silang tumayo, tumigil sila sa pag-iyak at lumakad sila. Lahat po kami nakababa ng hagdanan, nakalabas ng mall. Can you see that, kapatid? Kung ano epekto ng anxiety, ng panicking, ng worrying sa buhay natin. Sometimes you do not understand. Hindi tayo makagalaw sa buhay natin. Na-stagnant na tayo, na-block na tayo, wala tayong magawa. Kahit mag-pray, magpasalamat sa Lord, hindi mo magawa. Diba? Hindi mo magawa maglingkod sa Lord kasi you feel that yung bad feeling na parang feeling mo, pinabayaan ka ng Lord. When the very instruction of the Lord for you is to not be anxious and not to worry. Not to panic. Kasi sabi niya, di ba? Siya ang bahala. Di ba sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Now, why are you like that now, kapatid?
That you have forgotten about God's promises. Because with worrying, pumapasok pa po din yung doubt. Nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos. Pangalawa dun, after ng doubt, nag-grumble ka na. Nagagalit ka na sa Lord, nagsasalita ka hindi maganda. Diba? Sinisisi mo ang Diyos. Alam mo bang mabigat na kasalanan pag sinisisi mo ang Diyos? Wag natin sisisihin ang Diyos. Kasi hindi natin alam ang isip ng Panginoon. Kung gano'n tayo kamahal, sisisihin mo pa siya. Diba? Madalas tayo pa may pagkakamali, tayo may pagkulang. We never know how to thank God sa lahat ng mga blessing niya. And because we are grumbling, we are doubting, then everything becomes gloomy, dumidilim, lumulungkot, di ba? Stagnant ang mga bagay-bagay. Magtataka ka sa loob ng pamilya mo, sa loob ng bahay mo, lahat parang may sakit, lahat parang malungkot, kasi you are inviting bad spirits. By being a warrior, by being nagpapanik ka lagi, stressed ka lagi. That's what's happening. Diba? Tapos ngayon, gagawin mo, imbis na magtiwala ka sa Diyos, imbis na magbasa ka ng Bible, imbis na makinig ka ng salita ng Panginoon, then you will make a band-aid solution. Ano pa yung band-aid solution? Diba? Maniniwala ka sa malas, sa swerte, kung ano-anong gagawin mong paraan. Diba? Pwede naman to para sa mawala yung mga malas. And in the fact itself, it's not even in the Bible. So kapatid, napakalaking bagay that we will be able to address anxiety or worrying. So sabi ng Panginoon, release your worries and trust the God of your salvation. Trust God of your salvation. Kasi marami sa atin, when we are in trouble, we tend to forget na mas malakas, mas mataas, mas magaling, at mas malaki ang ating Diyos na buhay. So focus point number 1 na binigay ng Lord, focus in preparation. So sabi ng Lord, imbis na kung ano-anong iniisip mo, mag-prepare ka. Habang nandiyan ka sa problema, habang nag-aantay ka, mag-prepare ka. Kapatid, what will I prepare for? What's the need for preparation, di ba? Iniisip mo. And sabi ng Panginoon in Proverbs 21:5 in the ESV version, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. So marami sa atin ganyan. Nagmamadali, gusto mo yung instant. Kapag hindi mo nakuha agad, nalulungkot ka, nadadown ka, nade-depress ka. And you tend to do bad things kasi nagmamadali ka. Diba? Nagmamadali, di mapakali, na-anxious ka or napapanik ka. Pero sabi ng Panginoon, maging diligent ka. Hayaan mo lang, nandiyan na sa sitwasyon, be diligent, lalo mong sipagan. Diba? May problema sa trabaho, lalo mong sipagan. Diba? Lalo mong trabahuhin. May problema sa pamilya, lalo mo ipag-pray yung kapamilya mo. Diba? May kakulangan sa mga babayaran, hindi. Mag-work lang, maghanap ng pagkakitaan or something. And then bukas makalawa, makikita mo na lang ang answer. Hindi sinabi ng Lord na pabayaan na lang natin. Ang sinabi ng Lord, be diligent. Diba? Magplano ka at maging diligent ka. You prepare. Diba? You focus on the preparation habang wala pa yung answer. But because, ang sabi ng Panginoon, it will surely lead to abundance. Kasaganaan. Darating din ang kasaganaan. Magiging masagana din ang buhay. Pero kailangan tayo magtiwala sa Diyos. Diba? So mag-prepare tayo. And by doing that, you are showing your faith to God. Nagtitiwala ka sa Kanya. In the process, kahit hindi mo pa alam kung ano mangyayari. But you believe. Diba? You believe na may mangyayari sa pangalan ng Panginoong Hesus. And then you are preparing yourself to be ready for the things to come. Kumbaga kahit wala pa, you claim it in your heart na, kapatid, I claimed it in my heart na I already receive it by faith. Wala pa, pero I know God will do something miraculously because God is the God of the impossible. Diba? Kasi Mary, si Maria, yung human mother ni Jesus Christ dito sa mundo, nung siya po ay kinausap ng angel at sinabi sa kanya na sa kanya sinapupunan lalabas ang anak ng Diyos. Ano sabi niya? Malinaw po ito kapatid, sabi niya, I am the Lord's servant.
Diba? I am the Lord's servant. Why? Because nag-focus siya sa preparation. Alam niya na mahirap kasi hindi pa po sila nagsasama ni Joseph during that time. At maaaring ma-judge siya ng mga tao bilang isang babae. Paano ka nabuntis? Kumbaga, paano ka naging pregnant kung wala kang ginawang mali? That will be the judgment of the people. At mind you, kapatid, sa Israel during the ancient times, it is very dangerous pag nalaman ng kapitbahay mo o ng mga kabarangay mo na nabuntis ka, na pregnant ka, ng maaga, na hindi ka pa kasal, babatuhin ka ng mga tao para papatayin ka. Kasi for them, it is a capital sin. You have committed fornication or adultery. It's a grave sin. And yet, hindi po nag-doubt ito pong si Mary. Sabi niya, I am the Lord's servant. You do it unto me kung ano kailangan. Diba? I'm ready kung anong gusto ng Panginoon. So nag-prepare po si Mary. She prepared herself for the things to come. Wala pa si Jesus Christ sa kanya sinapupunan, nag-prepare siya. Yun ang gusto natin Panginoon. You believe in Him, and while believing, you are preparing while you are waiting for the things to come. And then you will see it with your own eyes. Kasi sabi niya, it will surely lead to abundance, kasaganaan. Ibig sabihin, reward, favor, answered prayers, miracles, signs, and wonders will come. Pero hindi sinabi ng Lord na pabayaan mo na, ayaw mo na yun, huwag mo nang, may pangarap ka ba? Matulog ka na lang dyan habang buhay. Huwag mo na isipin yung pangarap mo. Huwag mo nang gawin yung kahit diba parang, when you are a programmer, you are trying to develop something. Will the program just develop itself? No. You need to code it, you have to program it, you have to develop it, and later on, magiging program siya. The same way with God. He's trying to prepare us for something. Now, how can He make us into something if we are not prepared already? Diba? Kailangan willing participant ka, kapatid. Diba? Hindi ka pwedeng ma-awardan ng kahit ano kung hindi ka naman participant. Diba? Para bang pwede ka ba sumali sa isang marathon? May tumatakbo sa marathon, tatakbuhan sila doon. Out of nowhere, bigla ka na lang tumakbo ron, tapos bigla binigyan ka bigla ng medalya. No. You need to participate. You have to register your name. Diba? You have to practice, exercise, train yourself every day until the time na dumating na yung laban. Ganun din sa buhay, kapatid. You have to focus on the preparation, even if hindi mo pa nakuha ang sagot ng Panginoon. Instead of worrying. Focus point number 2 na binigay ng Lord, dealing with the present, then the future. So sabi ng Panginoon, tignan muna natin yung kasalukuyan, yung present time muna. And then later on yung future. Huwag mo muna isipin nyo, ay paano yung bukas, paano yung makalawa, paano yung next week, next year, ano na mangyayari? Kapatid, hindi mo yung makokontrol. That's one thing that we have to understand. We do not have control of the future. Only God, because He is above time. So let Him deal with our future. Let Him also deal with our present. In the meantime, we are in the present time. Deal with it muna, kapatid. Ito ang isipin mo, ito ang i-handle mo, kapatid. Kesa kung ano-ano ang iniisip mo, di ba? Na sobrang anxious ka na, sobrang nagpapanik ka na, nag-worry ka na kasi hindi mo pa nakukuha yung gusto mo. Di ba? Kapatid, sa future yun. Stay in the present time. In the meantime, ipadala mo yung mga prayers mo. Yung faith mo, ibigay mo kay Lord sa future mo. Receive. Diba? And sabi ng Panginoon, diba? Believe and you will receive. Have you believed? Nagtiwala ka na ba? Or you're looking for paraan o diskarte muna? Didiskarte ka muna, paparaan na muna ito para may mangyari. Diba? Tandaan natin, mas matalino sa atin ang ating Diyos. He knows better than we ever do. Gano'n man tayo ka-talented, gano'n ka man ka-skilled. If it is not the will of the Lord, it will never happen. Kailangan mag-jive yan. Yung mga plano mo, yung mga pangarap mo sa will ng Lord. And then if it is the will of the Lord, no one can stop it. In Matthew 6:34, in the NASB version, God says to us, so do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kapatid, sinasabi ng Panginoon dito, do not worry. Kapatid, ulitin mo sa sarili mo, do not worry.
ka mag-alala, huwag ka mag-panic, huwag ka ma-anxious. Yung future na yan, yung tomorrow na yan, handle din ng Panginoon. Lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Be reminded of that. Kasi bawat araw na hinahandle mo sa buhay mo, ay marami ring trouble. So bago mo isipin na so many things sa future mo, doon muna sa present time. Kasi baka magulat kayo, kinatatakutan mo palang future, wala lang palang dapat ikatakot dun. Ikaw lang ay nagpapanik. And therefore, ano nangyayari sa'yo? Inistil na ng kaaway, ninakaw na ng kaaway yung joy mo, yung peace mo, yung comfort mo. And then you were not able to perform anything right. Because the enemy has stolen your joy. Do not let him steal your joy, kapatid. Huwag mong hayaan na nakawin niya ang iyong kagalakan, ang iyong kasiyahan. Kaya ito pong sina Paul at Silas, sina Pablo at Silas, ay sila po ay nakulong. Dahil sinishare nila sa salita ng Diyos, nagalit sa kanila ang mga taga-Roma. The Romans placed them in jail without proper court sentencing. They did not have their day in court. And so, out of nowhere, because of popular demand, kumbaga sa panahon natin may social media, diba? Napagtulungan sila sa social media at dahil doon, pinakulong sila. Because they're preaching about Jesus Christ. At sa pagkakakulong nila, pwede naman sila malugmok doon eh. Pwede sila manghina, sabihin nila, Lord, ba't ganito? Nagpa-preach naman kami para sa pangalan mo. Nag-evangelize kami sa pangalan mo. And then parang, bakit pinabayaan mo ganito mangyayari? Iniwan mo kami. Pwedeng ganun sabihin nila, di ba? Pero hindi. Anong ginawa nila Pablo? They praised God. They made a praise and worship habang nasa loob ng kulungan. Not knowing the future, hindi nila alam kung ano mangyayari bukas. Diba? There's a threat, baka pugutan na sila ng ulo. Diba? Who knows? Who knew about it? Wala. Pero hindi pala yun ang plano ng Panginoon. So they dealt with their present time habang nandun sila. Nagpuri sila at nagsamba sa Panginoon. Nag-praise and worship sila. At yun ang gusto ng Panginoon because God inhabits the praise of His people. Naintindihan ba natin yun? God inhabits the praise of His people. Pag ikaw ay nagpupuri, kapatid, nananahan ng Panginoon, tumitira ang Panginoon sa iyong pagpupuri. Dapat pupurihin mo lagi ang Panginoon. So ganun ang ginawa nila. Habang sila nasa kulungan, nakakadena sila, may mga kadenang malalaki sa kanilang mga braso, pati sa paa, hindi sila makagalaw. Pero nagkumanta sila sa Lord, nag-praise and worship sila, and then, biglang lumindol ng sobrang lakas. Sobrang lakas na wasak yung buong kulungan. Di ba? At sa takot nung jail warden, the jail warden thought na tumakas na sila, kinabahan. Naku, tumakas sila. Magpapakamatay na lang, di ba? Natakot kasi, akala niya nakatakas. So masisisi siya ng gobyerno. So kinausap siya nila Pablo, wag mong saktan ng iyong sarili. Di ba? Huwag kang matakot. Mayroong tagapagligtas. Ang hindi niya alam nung jail warden, may evangelize pala siya. At because of that very situation, nagamit pa ng Panginoon. Nakapag-evangelize sila, na-share nila ang word of God doon sa jail warden. At ang tao na to at ang kanyang buong pamilya ay tumanggap sa Diyos. Hindi lamang yun, pati yung gobyerno, yung mga senador, nagsorry po kina Pablo sa pagkakakulong nila because it was an injustice. They were innocent. They were placed in jail without due process. So sometimes sa buhay natin hindi tayo makatanggap ng due process. Alam mo yun, kahit sa mga boss, sa mga katrabaho, di ba, hindi tayo makakuha ng due process, minsan sa kapamilya, minsan sa kaibigan, hindi ka nabigyan ng tamang hustisya. But wait on the Lord. In the meantime, trust Him in this situation, deal with the present time. Yung ngayon muna, kapatid, yung now. Deal with the now. Imbis ako ano iniisip mo, di ba? Unahin mo muna ang Lord. Let Him deal with the situation. At hindi ka niya pababayaan. Kasi yun ang pangako niya. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. Alam ng Lord kung ano yung pinagdadaanan mo. Alam ng Lord yung very thing na iniisip mo. At sa Lord, wala lang yun. Ang laki-laki sa paningin mo, ang liit lang pala sa Lord. Diba? So that's one thing we have to understand. Kung gaano kalaki ang ating Panginoon kumpara sa ating mga problema. So take away sa binigay ng ating Panginoon, number one, ano man yung wino-worry natin, we can definitely still trust God's heart.
na pagkakatiwalaan natin ang puso ng ating Panginoon. Diba? Hindi mo na alam ang nangyayari, madilim na lahat, malungkot na lahat, di ba? Pero ang puso ng Panginoon ay para sa iyo. Para sa atin. So we can trust Him, hindi niya tayo pababayaan. And in scary situations, trust God more. Kapag nakakatakot ang sitwasyon, dapat doon ka, kapatid, mas lalong magtiwala sa Diyos. Imbis na bumitaw ka, imbis na magbigay ka, imbis na mag-backslide ka, or ma-depress ka, mas lalo ka magtiwala sa Diyos. Dapat, kung nakakatakot ang sitwasyon. Diba? It's like you're trying to remove yung jacket ng protection mo galing sa Panginoon. Tinatanggal mo siya. Tatanggalin mo yung protection. So ano nangyayari? Mas lalo ka na delikado. Diba? Lastly, God rewards faith in the unseen. So gusto ng Lord yung faith na kahit wala ka nakikita, yet nagtitiwala ka. Importante sa Panginoon yun. It has great implications for your life and for your future, kapatid. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, kahit hindi mo pa nakikita. May pangarap ka ba? May plano ka ba? Diba? Maybe, hindi ka pa nagkakaanak and you're praying for kids. Diba? Maybe you're praying na magkaroon ka ng kabiyak na mapapangasawa na talagang according to the standards na hinahanap mo and then hindi pa dumarating. Kapatid, nagtiwala ka ba sa Diyos? Diba? Have you trusted Him that He can provide everything that you're praying for and everything that you need? But you have to start by trusting. You have to start by believing. You can start by receiving. Diba? Marami sa atin, we always want to receive. You always want to get it. But before you get anything, before you receive anything, first you have to trust Him. First you have to believe Him. In Psalm 139:1, 4, in the NIV version, God says to us, "You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely." So sinasabi ng Lord, but before pa natin siya pag-pray, alam niya na yung kailangan natin. Alam niya na yung tinatakbo ng puso at isip natin. Because siya nag-design sa atin. He created us. We don't see everything, but maybe it is God's way of programming things in our lives. Nakikita niya lahat ng bagay because He is omniscient. He is all-knowing God. He is immanent. Nandun siya sa kahit saan namang bagay, di ba? Ibig sabihin, hindi siya na-apekto kung ikaw by solid, gas, or liquid. Di ba? Nandun siya kahit saan ka. He is omnipresent. Sa nga mo pumunta, tumakbo, nandun ang Panginoon. Di ba? Walang kapantay ang ating Diyos. Ganun kanya kamahal, kapatid, na binigyan kanya ng sarili mong DNA na ikaw lang ang meron, sarili mong design ng iyong katawan na ikaw lang ang meron, ng iyong pagkatao na unique person na ikaw lamang, kasi pag ganun ka-special sa ating Panginoon. You might think na parang hindi mo kasama ang Panginoon, nagkakamali ka, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. He wants to work on your life. Sometimes you just do not understand Him. Wala yung pinagkaiba, kapatid, sa ibon. Di ba minsan yung ibon? Na-try niyo nakakita ng ibon na basang-basa sa ulan and gusto niya sanang pumasok sa bahay mo. And you're trying to woo in the bird na makapasok sa bahay mo kasi basang-basa siya and you might think that the bird is in danger kasi nga baka malunod o mabaha yung ibon. But the thing is, lalo kang lumalapit sa ibon, lalong lumalayo yung ibon because the bird can never understand your intentions. That's the same way with God. God loves us and sometimes hindi natin maintindihan intentions ng Panginoon. Hello? Do you always understand God? God? Di ba hindi? There are times hindi mo maintindihan yung kanyang decisions, yung kanyang implementation sa mga bagay. Hindi mo maunawaan bakit ganyan, di ba? Why do you allow this, oh God? Parang gano'n. But the thing is, God requires belief, God requires faith, God requires trust. And if hindi mo nakikita mga bagay-bagay, you have to trust His heart. Magtiwala ka sapagkat mabuti ang puso ng ating Panginoon sa atin. In Psalm 56:3 to 4, in the ESV version, God says to us, "When I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. What can flesh
do to me? So kahit nakatatakot ang sitwasyon natin, lalo tayong huwag kabahan. Dapat ibigay natin ang tiwala sa ating Diyos. When the situation is very scary, learn to trust God. Learn to believe in God na ililigtas ka niya, hindi ka niya pababayaan. So many stories in the Bible, kapatid, kung saan nagligtas ang ating Panginoon. Time and time again. And I believe you yourself, you can attest to that kung gaano karaming pagliligtas ng Panginoon sa buhay mo. Yung tipong nandun ka na sa pinakaalanganin, nag-work ka, siniligtas ka pa ng Panginoon. Diba? I remember I went to a hospital. Technically, it was a clinic. I believe it was in Eastwood, somewhere there. And kagagaling ko lang ng clinic, kalalabas ko lang. Siyempre, I was really concerned about my situation, ganyan. I was thinking about kung paano magiging treatment, ganyan, yung gamot, yung gastusin, tapos gagaling pa ba, ganyan. That I neglected yung aking situation habang naglalakad ako sa kalsada. Normally, very present-minded ako pag ako'y tumatawid ng kalsada. But during that very specific moment, hindi po ako nakafocus. So, ibig sabihin, nag-worry ako. I was worrying about the situation. Habang naglalakad ako, hindi ko napansin may papadaan na truck na malaki. Kasi sobrang, walang ingay yung kanyang, sa makina. Hindi mo marinig. At sakto-sakto, almost parang ilang inches lang mula sa mukha ko, dumaan yung kanyang salamin. Hindi niya rin ako nakita eh. Napasigaw na lang yung guard sa tabi namin. Diba? I was thinking about so many things. I was focused so much into the future. I was not focusing in the present time. Diba? Kasi scary yung situation. Mayroon nararamdaman sa katawan. And I forgot what is important. The thing is, I have to trust the Lord. Hindi niya ako pababayaan. The Lord told me that day, kung dito hindi kita pinababayaan, kaya ito pa kayang iniisip mo yung future na yan, ako bahala dyan. Niligtas nga kita rito eh. So why would you think na pababayaan kita dun? Diba? I am still your king. I am still your savior. I am here for you. I will never leave you nor abandon you. I will not forsake you. Sometimes we are so concerned about so many things, about that very scary situation, that we forget na kailangan natin magtiwala sa ating Diyos. The last verse in this takeaway, Hebrews 10:35 in the CSB version, God says to us, so don't throw away your confidence, which has a great reward. So alam ng Panginoon natin pinagdadaanan, but you have to have that confidence in the things that are unseen, hindi mo nakikita. Kasi sa dulo ng to, sabi ng Panginoon, di ba? There will be great abundance. There is a great reward in our faith. Pag nagtiwala tayo sa Panginoon, pag nanampalataya tayo sa Kanya, even in the impossible things, in the very impossible situation, then He will reward us greatly. Hindi po sinabi ng Lord na reward lang. Kasi it could have stopped there, kapatid. Pwede nandun na yun, tapos na yun. Reward. You get a reward. No. You get a great reward. Great reward ang bibigay ng ating Panginoon sa atin kung tayo magtitiwala sa Kanya. If the storms make you doubt, remember, God thinks of you and your future. Kung maraming bagyo, kapatid, may mga bagyong dumarating at nagwawala nga na ng tiwala. Remember, tandaan mo, iniisip ka ng Diyos at ang iyong kinabukasan. In Jeremiah 29:11-13, in the New King James Version says, the Lord, for I know the thoughts I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a hope and a future. Then you will call upon me, and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Kapatid, we have the blessed assurance ng ating Panginoon. Assured tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. We might not know the answer. Sometimes we might not like all the answers ng Panginoon, but He has the best interests para sa ating buhay. Hindi niya tayo para bigyan ng papahirap, 'di ba sabi niya? Sabi sa ibang translation nito, yung itong evil, 'di ba? Hindi po ito ibig sabihin nito na parang gusto niyang pahirapan tayo, no? Pero bigyan tayo ng magandang kinabukasan at hope. Sa ibang translation, to prosper us. Ibig sabihin, pagyamanin. Hindi ibig sabihin pagyamanin na sobrang daming pera, no.
Ibig sabihin pagyamanin na sagana ang ating buhay. Diba? As if you are lacking nothing. You're supposed to be the head and not the tail, the lender and not the borrower. Kapatid, you have a big God with you. Tandaan mo, kung natatakot ka sa bukas, you have to understand and know your author of tomorrow. Sino ang author of your tomorrow? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Kaya kahit naman katindi ang iyong iniisip para sa iyong kinabukasan, magtiwala ka sa Kanya. He is your author of your tomorrow. Hayaan mong i-write ng Panginoon ang iyong story. Diba? Kasi gusto natin kontrolin lahat ng bagay. Pag hindi natin makontrol, doon tayo nag-worry. Kasi paano last year, ganito naman yung performance ko. Bakit yung year na to parang hindi ganun? Diba? Ang dahil mo iniisip. Iniisip mo, yung last year na yon, sino man nagbigay ng blessing? Di ba si Lord? So kung gaano ka kagaling last year, the only reason that you performed that well is because of God. The same way today, in this year, the only reason that you will be performing today is because of God, not because of your talent or your skill set. Kaya sabi ng Panginoon, do not be anxious for nothing. Pero sabi ng Panginoon, pain might come in the night, but joy comes in the morning. Hindi sinabi ng Lord the pain all throughout your lifetime. Walang katapusan na sakit at paghihirap. Hindi ganoon ang sabi ng Panginoon. Pain in the night, and then joy comes in the morning. Pagagalakan ka muli ng ating Panginoon, pasasayahin ka muli. Because His love for you and me, for all of us, it will never fail, kapatid. It will never fail. Kapag hindi mo na makita ang sitwasyon, kung hindi mo na lang gagawin mo, you have to trust His heart. Magtiwala ka sa puso niya kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon sapagkat siya ay Diyos na maaasahan. So God's call for us today sa ating lahat, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, again, kapatid, is put your hope in Him. Whatever it is sa pinagdadaanan mo, put your hope in Him. Place your trust in God. Magtiwala ka sa Panginoon. At sinasabi niya sa iyo today, sa ating lahat, darating ang time that you will say, I sought the Lord and He heard and He answered. Hinanap ko ang Panginoon, sineleksik ko ang Panginoon, hinanap ko ang aking Diyos at narinig niya at siya'y sumagot sa akin. Sasagutin ka ng Panginoon in His perfect time, for His very purpose and for His glory alone. But you have to trust Him. Place your trust in God, your Creator, your Redeemer, your Savior, your King and your Savior. Hindi lang siya King mo, kapatid. He is your King and your Savior. Trust Him, kapatid. And darating ang time, sasabihin mo, kapatid, magte-testify ka, God answered. You will say, glory to God, He answered my prayers. Yan ang mensahe natin, Panginoon na buhay. Salamat sa pagkakabasa ng Kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. You might not know Ancient Doors Church. And worse, baka hindi mo pakilala ang ating Panginoon Jesucristo. Kapatid, the important thing in this life is we have this something that we call insurance. Hindi to health insurance, hindi to life insurance, but assurance na balang araw ay makararating ka sa langit to have an eternal life one day. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Kapatid, sa mundo na to, meron tayong destination. The physical death and the spiritual destination. The una, physical death, the physical destination is kahit anong gawin mo sa mundo na to, hindi mo maiwasan, lahat tayo mawawala sa mundo na to. Maybe 100 years from now, people will die at sila'y mamamatay. Ang tao ay mamamatay, lahat tayo. But at least, you know, kung ano pwede mangyari sa'yo pag namatay ka, pwede malagay sa isang coffin or something, di ba? You don't know. But in comparison sa spiritual destination, pag nawala ka sa mundo na to physically, then you will have the spiritual realm. Can you control that, kapatid? Surely you can never control that. Either you go to heaven or you go to hell one day. The problem is, you don't know kung saan ka pupunta. Diba? Sa impyerno ba or sa langit? Surely you would not want to go to hell or sa impyerno one day. But you would want to go to heaven one day kasi sa impyerno, doon na kumukulong apoy. Araw-araw susunugin ka ron. Sa langit, kasama mo ating Panginoon in peace. Diba? You will have eternal happiness and satisfaction kasama ating Panginoon.
At kapatid, hindi ka makararating sa langit kung ikay nagkasala. Sapagkat lahat ng tao nagkasala ay hindi makararating doon, hindi mapupunta sa impyerno. Now, there's a way para hindi ka makarating sa impyerno kundi sa langit balang araw. If you would believe that Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, ay magtiwala ka sa Kanya na siya ang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, tatanggapin mo siya sa iyong buhay, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, ng buong puso, isip at kaluluwa mo today, you will confess na siya ang iyong Diyos, at mananampalataya ka sa Kanya, then you will receive the free gift na makarating sa langit balang araw, yung kaligtasan na ibibigay niya sa iyo, kapatid. Yung kapatid, lahat tayo na nagkasala, kung nireceive mo siya, siya na naging ultimate sacrifice, 2,000 years ago namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. He has defeated hell, tinalo niya ang impyerno, ang sumpa ng impyerno. At sino man magniniwala sa Kanya, ay mawawala rin ang sumpa ng impyerno. Hindi ka pupunta sa impyerno, kundi sa langit balang araw. If you want to receive that gift of salvation, kapatid, samahan mo ko. Manalangin tayo, manalangin ka ng buong puso at isip at kaluluwa mo, and then you will receive the gift of salvation. Let us pray, kapatid. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Humingi ako ng tawad Humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo. Linisin mo ako, Linisin mo ako. aking puso, ang aking puso, isip at kaluluwa. isip at kaluluwa. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na bigay mo. sa kaligtasan na bigay mo. Salamat, Jesus, Salamat, Jesus. makakasama kita Makakasama sa langit balang araw. sa langit balang araw. Habang nandito ako sa lupa, Habang nandirito ako sa lupa, tulungan mo ako maging mabuti. tulungan mo ako maging mabuti. At Panginoong Jesus, At Panginoong Jesus, salamat salamat sa pagkamatay mo sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli at pagkabuhay mo pagkatapos ng 3 araw. pagkatapos ng tatlong. Ikaw na ang aking Diyos. Ikaw na ang aking Diyos. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking Panginoon. sa pangalan ni Jesus. Panginoon Jesus. Amen. Amen at amen. 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 Kapatid, if you pray that prayer, congratulations sa'yo. God loves you more than you can ever imagine, and God wants to work on your life. If you want to know more about Jesus Christ, kapatid, I urge you, samahan mo kami sa social media platforms and we will be more than glad to help you out and give you materials, kapatid, to know more about Jesus Christ. Kapatid, congratulations sa iyo, kapatid.